may Department of Justice tayo, nanindigan po ang naturang ahensya na may sapat na ebidensya ang pagsasampa ng kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. May update dyan si Pompong Grand Hilario. Muling pinanindigan ng Department of Justice ang isinampa nitong mga kaso sa hukuman laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, kanyang iginit na mayroong sapat na ebidensya ang paghahain ng kaso kontra sa ikalawang Pangulo. May prima facie evidence anya para makasuhan ng Vice Presidente kung kaya't itinuloy na iakyat sa proseso ng korte ang kaso. Kanyang binigyan din na mandato ng kagawran na ihain sa hukuman ang kaukulang kaso sa oras matukoy ng prosekusyon na mayroon namang sapat na ebidensya. Magugunitang tuluyan ang sinampa ng Department of Justice si Vice President Sara Duterte ng 3 bilang ng kasong grave threats. May kinalaman ito sa hayagang pagbabanta ng ikalawang Pangulo sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at former House Speaker Martina Romualdez. Ating balikan ang pahayag ng kagawran sa makarang panayam sa tagapagsalita kung saan ibinahagi nito ang patungkol sa paghahain ng kaso. Nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage, the information being filed in court, it's now within the jurisdiction of the court, ng RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Kahapon, ika-25 ng Agosto ay isinagawa ng Quezon City Regional Trial Court ang oral arguments patungkol sa inihayang manifestasyon at mosyon ng kampo ng Vice Presidente. Hiling kasi ng ikalawang Pangulo na mabasura na lamang ang mga kaso at mabawi o hindi na mag-issue ang hukuman ng arrest warrant kontra sa kanya. Subalit sa kabila nito, nanindigan ng Department of Justice na mayroong mga sapat na ebidensya para sa kasong grave threats kontra sa Vice Presidente. Samantala, ibinahagi naman ni Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez ang rekomendasyon ng kagawran na masampa ng kaso ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa makaraang pamamaril ng estudyante sa Tacloban City. Inirekomendang masampa ng kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at physical injuries si Police Staff Sergeant Arla Rhea Pasensya. Ayon sa tagapagsalita, nakatakdang ihain ang mga nabanggit na kaso sa Family Court ng Regional Trial Court ng Tacloban City. Iwalang Department of Justice na uusad ang proseso ng kaso na naayon sa panuntunan ng batas para sa magkabilang partido. Ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!